Ilang grupo sa Pilipinas na may natatanging kultura. May mga katanungan marahil ang ilan sa pag-usbong ng iba't ibang grupo o pangkat na may natatanging pinaniniwalaan na iba sa karaniwang mga samahan o pangkat na kilala sa buong Pilipinas tulad ng Rotary, Lions, Samahan ng mga Magsasaka, Couple for Christ, ang mga manggagawang Pilipino at marami pang iba. Ang kakaibang mga grupong ito ay may mga kaugalian na taliwas kung minsan sa mga sinusunod ng iba. Naging palaisipan sila na hindi nakakaalam at kung makikilala naman ay lalong naging misteryoso ang gawain nila sa pagtingin ng mga nag-iisip na hindi sila normal. Ang mga paghuhusgang ito ay mabibigyang kasagutan o pagpapaliwanag sa bahaging ito. Kahit man lang sa kaunting impormasyon tungkol sa grupong ito, narito ang ilan sa kanila. Ang mga Rizalian sa lungsod ng Dapitan. Kilala ang mga Rizalian sa kanilang magaling na pagmamasahe at pagboboluntaryong pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa loob ng parke ng Rizal Shrine. Nakadamit sila ng puti kaya misteryo sa mga mata ng mga tao na bago pa lamang sila nakita. Isang samahan sila na makikita sa lungsod ng Dapitan. Tagasunod sila at naniniwala na si Dr. Jose Rizal ay isang Diyos. May bagong kulturang umusbong sa likod ng samahan na mayroon sila. Ang kulturang ito ay nakasuporta sa interpretasyon nila sa Biblia, kaya naman lahat ng kanilang ginagawa at pinapaniwalaan ay binatay sa Biblia. Mayroon din silang mahabang kasaysayan lalo na sa simula ng kanilang pananampalataya kay Jose Rizal. May sarili silang bersyon ng kasaysayan ng buhay ni Rizal na hindi sinabi sa mga aklat. Ang mga sumusunod ang bersyon nila ng kwento. May isang reyna sa bansang England na nangangalang Victoria na nagdadalang tao habang nasa Pranses at bilang reyna, kailangan niyang umuwi sa sarili niyang bansa para ang kanyang anak na mamumuno at magmana sa kanyang trono. Habang nasa barko pauwi ay pinanganak niya ang isang babae na pinangalanan niya ring Victoria. Nang malapit na silang makarating, nanganak ulit siya ng isang lalaki. Nakita niya nang lumabas ang bata na malaki ang ulo nito at hindi kaaya-ayang tingnan para sa kanila. Kaya napagdesisyonan nila na piliin ang batang babae, lalo na sa pamumuno at pagmana ng kanilang kaharian. Ibinalog niya ang batang lalaki, inalagay sa kahon at pinaanod sa dagat. Napadpad ang bata sa kaharian ng Italia na agad naman sinagip ng kaharian. Ang batang ito ay naging prinsipe at tagapagmana ng lahat ng nasa kaharian pati nang papunta sa Pilipinas. Nang minsan itong bumisita, umibig ito sa isang babaeng Pilipina na kanyang nabuntis. Dahil may dugong bughaw, hindi pwede sa kanila ang umibig sa hindi dugong bughaw. Dito, isinilang ang isang batang lalaki na pinangalanang Jose Protasio Rizal. Dahil ang babae ay hindi mayaman, dinala niya ang bata sa mayamang pamilya ni Doña Teodora Yalonda Alonso at Don Francisco Mercado. Kaya sinabi ni Jose Rizal sa kanyang isang liham na, "It seems that I am an illegitimate child of the Mercado family, because I am the only Rizal." Dahil 3 araw matapos siyang ibigay ng kanyang ina kay Don Francisco, pagbukas nila ng lampin ay may pangalan na itong Jose Protasio Rizal. Nagpagtanto ni Doña Teodoro ng bata ay hindi isang ordinaryong bata lamang. Dahil noong 2 taong gulang pa lamang siya,
ay marunong na itong magbasa. Sa murang edad ni Rizal ay mayroon na itong 3 propesiya. Una, ang mapalaya ang nakulong na ina. Pangalawa, gumawa siya ng rebulto ng sarili niyang imahe na magpapahiwatig na sa hinaharap ang lahat ng bayan sa Pilipinas ay gagawa ng kanyang imahe o rebulto para kilalanin ang kanyang pangalan. At ikatlo, tinawag niyang Philippine in Century Hills ang Pilipinas sa ika-100 taon. Nang nabubuhay pa si Rizal, isang lungsod ng dapitan sa Mindanao sa kanya naging tahanan sa loob ng 4 na taon bago siya ipinadala sa Maynila para hatulan ng kamatayan noong 1896. Sa mga taong ito, naging malapit sa kanya ang lungsod, lalo na ang mga taong naninirahan mismo sa Barangay Talisay. Ibinahagi niya ang kanyang mga kaalaman sa mga tao at hindi tumigil sa kanyang pagtulong at pagsasaayos ng mga lugar. Naging guro siya ng mga bata at naging doktor. Lahat ng may sakit, isa siya sa kanyang inoperahan ay ang ama ni Josephine Bracken na naging kabiyak niya sa buhay at kinasama sa dapitan. Naging katuwang niya ang kanyang asawa sa lahat ng bagay at minsan na silang binayaan ng anak, ngunit nakunan si Josephine. Sa kanyang pagkamatay, hindi ito naging dahilan para matigil ang kanyang nasimulan at hindi makalimutan ng mga tao ang kanyang mga nagawa. Ipinagpatuloy nila ang mga nagawa ni Rizal at pinahalagahan ang mga bagay na kanyang naipundar. Isang taga-lungsod ng dapitan na pinangangalangan ng Filemon o Riabonza. Ang minsan dinalaw ni Rizal sa panaginip taong 1952. Sa unang gabing pagdalaw ni Rizal kay Filemon, higit 5 beses na nanaginip ang huli. At hanggang sa kanyang paggising ay nakita nito mismo ni Rizal na nakatayo sa kanyang paanan. Matapos ang kaganapang ito, hindi mapigilan ni Filemon na sabihin sa mga tao ang nangyari sa kanya. Makalipas ng ilang araw, nagpakita sa kanyang Panginoon at nagalit ito dahil ipinagkalat niya ang kanyang napanaginipan. Doon niya napagtanto na isa lamang si Jesus at si Rizal. Hindi pa binigyan ng atensyon ni Filemon ang pangyayaring iyon. Noong 1970, nangyari ulit ang panaginip na ito na sinabi sa kanya ni Rizal na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa sa kanya at inaatasan niyang si Filemon ang magbahagi ng magandang balita sa mga tao at sabihing si Rizal ang Panginoon. Sa tulong ng boses na kanyang naririnig, nagawa niyang magbigay ng interpretasyon sa Biblia. Hulyo 27, 1975, nang sinimulan niya ang pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa mga kasamahang panday at sinulat niya ang lahat ng binigay sa kanyang karunungan. Agosto 5, 1975, tumigil siya sa pagtrabaho at pumunta sa Maynila para makita ang mga nananampalataya kay Rizal na watawat ng lahi. Bago niya binuo ang kanilang samahan, ay marami ng kapareho nila ng paniniwalang Panginoon si Jose Rizal ng mga taga-Maynila na kilala sa tawag na watawat ng lahi at pinamumunuan ni Arsenio de Guzman noong binuo niya ang grupo noong 1914. Si Arsenio de Guzman ay kaklase ni Jose Rizal at kauna-unahang pinakitaan ni Rizal ng kanyang espiritu. Sinabi ni Jose Rizal na siya ang Diyos at inatasan si de Guzman na bumuo ng sekta na mananampalataya sa kanya. Sumunod naman ang mga kwento ni Parabuak, Feliz Melgar ng Ozamis, Anastasio Balase ng Zamboanga del Norte at Ruben Ecleo Sr. ng Surigao. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga lider na nauwi sa pagkawatak-watak ng ibang mga kasapi
ng samahan. Pumunta ang lahat ng mga leaders sa dapitan para malaman kung sino sa kanila ang pinili ng Diyos na pasukan ng Espiritu. Napili si Philemon na pasukan ng Espiritu at nanirahan sa parke sa dapitan. Naging basehan nilang pagkakaroon ng 7 Espiritu ng Panginoon na makikita kay Philemon. Ang 7 Espiritu na ay ang banal na dugo ni Jesus, utak o karunungan at ang 5 pandama at kagustuhan ng gobyerno. Sinasabi na simula pa lamang ng daigdig nang nabuhay pa si Adan at Eva, ang bataang espiritu ay nasa kanila na. Pagkatapos kay Adan, ang mga sumusunod na lalaki sa Biblia ay pinasukan din ng espiritu. Si Abraham, ang kilala na father of all nation, si Noah na gumawa ng arko, at si Jesus ang huling pinasukan ng espiritu, na isinaad sa Biblia bilang anak ng Diyos at siya ang ikina-60 na pinasukan ng Espiritu. Naniwala sila na si Jesus Kristo at si Rizal ay iisa lamang, sapagkat pumasok ang Espiritu kay Rizal, sina Jesus lamang at Rizal ang kanilang pinapaniwalaan at hindi ang Holy Trinity. Hindi sila naniniwala sa Ama at bataang espiritu. Lahat ng kanilang pinapaniwalaan ay nakabatay sa Biblia. Dahil sa kanilang Biblia ay may 4 na bahagi, ang kasaysayan, agham, matematika at propesiya. Umakyat daw sa langit ang espiritu ni Jesucristo, sinasabi nilang lumipat ang espiritu ng Panginoon sa mga maimpluwensyang tao sa mundo. Sa loob ng 17 taong matapos mamatay ang huling taong pinasukan ng Espiritu. Ilan sa mga pinasukan si Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus noong Enero 24, 41 AD, Oktubre 1354 AD, si Haring Humabo ng Cebu at si Jose Rizal na 27 tao na pinasukan ng Espiritu. Si Jose Rizal ang witness of God at ang nagdeklara ng Mindanao is the land of promises. Tinawag itong Mindanao is the land of promises dahil sa paniniwalang ito ang susunod na magiging Mesopotamia o ang banal na lugar na magiging langit sa hinaharap. Sinasabi na si Jose Rizal ay hindi nagkalayo sa mga nagawa ni Jesus noong nabubuhay pa siya sa mundo at nagkatawang tao. Ilan sa mga ito ay ang pagtuturo sa mga bata, sa mga matatanda, pagtulong sa mga kapwa, sa mga pangangailangan, lalo na ang mga may sakit bilang isang doktor. At ang pag-alay niya ng kanyang sarili, buhay upang iligtas ang mga buhay ng karamihan. Kaya itinuring siyang makasaysayang gawaing kinilala hindi lamang sa ating Pilipinas, maging sa buong mundo. Noong taong 1982 hanggang sa taong 1992, nang magsimulang dumami ang mga tagasunod ni Philemon sa dapitan, naaprubahan sa Maynila ang kanilang samahan bilang isang organisasyon sa Mindanao na Section CN 2014-10709 na napinangalanan nilang Kingdom of God o mas kilalang Rizalista o Rizalian. Kingdom of God ang pinangalan sa organisasyon dahil ang dapitan, the land of promise, ang bagong Jerusalem at Mesopotamia. Dito daw nagmula ang Biblia na ang ibig sabihin ay kaharian ng Diyos na pinamumunuan ni Philemon bilang pinuno na siyang nagbigay utos at patakaran sa karamihan. At ang salitang Rizal ay nagmula sa salitang Espanyol na Rizal, ibig sabihin ay field where wheat is cut while still green and sprouts again. Pinaniniwalaan ng mga Rizalista na matapos patayin si Jose Rizal, isang Rizal ang isisilang pagkaraan ng 17 taon mula sa kanyang kapanganakan noong 1861. Naniniwala sila na si Philemon, ang bagong Rizal, na tulad ni Rizal, ay pinasukan rin ng Espiritu at susunod na maghahari sa buong mundo at magpapatuloy sa nagawa ng Panginoon.
Ayon naman sa mga Rizalista, ang batayan ng pagiging Rizalian ay pananampalataya ng isang tao. Ang malalim na paniniwala na si Jose Rizal ay Diyos. Yun ang paniniwala nila. Ang mga Rizalian ng Kingdom of God ay iba sa Rizalian na makikita sa ibang bahagi ng bansa. At iba rin ang tawag sa kanilang simbahan. Sila ay iisa, ngunit iba-iba ang pagsasamba ng bawat grupo sa pagsamba. Ang pagkatulad lamang nila ay ang paniniwala nila na si Jose Rizal ay reincarnation ni Jesucristo. Yun yung pagkakatulad nila. Ngunit hindi lahat ng miyembro ay ipinanganak na isang Rizalian. Ang iba ay Katoliko, ang iba ay nahikayat na sumali sa samahang Rizalian, may iba naman ay minana sa mga magulang pagiging Rizalian, at iba ay matanda ng sumali sa samahan ng grupo ng Rizalian. Tinanyag po na 50,000 ang miyembro ng Rizalian sa buong kapuluan. Naging daan sa pagsali sa samahan ang tatlong bagay: ang panaginip, ang pakikinig sa radyo, at ang sakit. Itinuring nilang hari si Philemon, kilala sa tawag na mahal na hari o supremo. Siya ang paniniwalaan nilang huling pinasukan ng espiritos dito sa mundo matapos kay Rizal. Kung kaya't siya rin ang the last Adam dahil 70 taon matapos ang kanyang kapanganakan ay wala nang sumunod na pinasukan ng espiritu dito sa Pilipinas. Nakapag-asawa na si Philemon ng 5 beses, ang isa ay namatay at ang 4 ay kasama niya sa templo. 2 sa kanyang asawa ay kilala nilang Eva at Josephine Bracken. Dahil silang dalawa ay pinasukan rin ng espiritu ni Eva at Josephine. Tatapos ay binigyang galang ang mga hindi Rizalian na nakatira sa lungsod sapagkat naniniwala silang mabubuting nagawa at naiambag sa kanila ang komodidad o sa kapwa-tao. At marami sa kanila ang nagsasabi na mabubuting puso at marunong makikapwa-tao ang mga grupong ito. Yan lamang po at maraming salamat.